Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Binibining Clarissa Jane Miguel, ang inyong guro sa araw na ito. Para sa araw na ito ay tatalakayin natin ang pagsulat ng lakbay sa Naysay. Ayan, so para sa pagsulat ng lakbay sa Naysay, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin o ang kahulugan ng lakbay sa Naysay. So una, ito ay isang uri ng surating tumatalakay sa karanasan sa paglalakbay. Ito ay surating tungkol sa kung ano ang natuklasan ng manunulat tungkol sa lugar na pinuntahan, o kaya naman ay sa mga taong nakasalamuha tungkol sa sarili, o kaya naman ay tungkol mismo sa sarili. Ito ay isang paraan din upang makilala natin ang ating mga sarili. Ngunit, hindi ito parang diary na basta na lamang isinusulat na lang ang lahat ng nakita habang tayo ay naglalakbay. Ang sabi nga ni O'Neill noong 2005, nangangailangan ang sulating ito ng malinaw na pagkaunawa o kaya na may perspektiba tungkol sa karanasan habang tayo ay naglalakbay. So tayo ay naglalakbay hindi para maaliw lamang, ngunit naglalakbay din tayo para makilala natin ang ating mga sarili at gayon na rin ang ating mga kapwa na nasa paligid natin. Yan. So ano nga ba ang kaibahan ng vlog o travel vlog at travel vlog? Okay, so unahin natin ang travel vlog. Okay, so yung travel vlog, ito ay nakatala o kaya na may nakalimbag o sa maaaring ito ay sa mga website tulad ng Wattpad o kaya naman ay Facebook. So, ito yung mga nakatype o yung mga nababasa natin. Okay, so samantalang ang travel vlog naman, ito ay pinapanood natin. So, ito yung mga travel vlogs na pinapanood natin sa ating mga YouTube and Facebook account. Ayan, so meron tayong mga estilo kung paano nga ba natin isusulat ang ating lakbay sa Naysay. So, una, seryoso. So, hindi lahat ng travel vlog na nababasa natin ay may layuning magpatawa lamang. Kasi ang iba, ang layunin lamang nila ay magbigay ng impormasyon sa seryosong paraan o kaya naman ay estilo. Next, magaang basahin. Siyempre kapag tayo ay nagsusulat ng travel vlog, okay, so ito yung lakbay sa Naysay, hindi tayo dapat gumamit ng mga salita na hindi naman masyadong maiintindihan ng ating mga mambabasa. Okay, so maglalagay tayo ng mga salita na isang basa pa lamang nila ay magigets or makukuha agad nila yung ideya na gusto nyong mapakita or malaman ng mga mambabasa. Ay nag-iiwan ng kaisipan. Okay. So, ito yung isa sa pinakamahalagang estilo kung paano isulat ang lakbay sa Naysay. So, bakit nga ba tayo nagsusulat ng lakbay sa Naysay? Para lamang ba ipaalam sa mga mambabasa na maganda or masarap ang pagkain sa lugar na ito? Pero dapat nagsusulat din tayo para makapag-iwan tayo ng kaisipan o kaya naman ay kaalaman sa ating mga mambabasa. So, pwede nating lagyan ng kaunting background or history yung ating lakbay sa Naysay. Para nang sa gayon, hindi lamang sila nabusog sa mga nakita nila, kundi nabusog din ang kanilang mga isip sa mga ideya na inilagay mo sa lakbay sa Naysay. So, paano ba natin masasabi na ang isang lakbay sa Naysay o travel vlog ay mahusay o kaya naman ay hindi mahusay ang pagkakasulat? So, masasabi lamang natin na ang lakbay sa Naysay o travel vlog ay mahusay ang pagkakasulat kung ito ay informatibo. So, kapag sinabi nating informatibo, binibigyan tayo ng mga impormasyon na kailangan nating malaman sa paglalakbay. Okay, so ito raw ay masasabing mahusay kung ito ay nakakaaliw at puno ng inspirasyon. So, hindi lang naman dapat lakbay sa Naysay na kung ano ay ang nakikita mo ay siyang maisusulat. So, kung hindi ka nang aaliw o gumagamit ng mga paraan para maaliw ang mga mambabasa mo, hindi ito maituturing na mahusay. So, kabaligtaran naman,
Hindi naman maituturing na mahusay ang pagkakasulat ng lakbay sanaysay kung ito ay nagkukulang sa paglalarawan at hindi lohikal ang ayos ng mga talata. So, ibig sabihin, hindi lohikal lang ang pagkakaayos, hindi sunod-sunod yung pagkakaayos ng mga napuntahang lugar. So, halimbawa, ikaw ay umalis sa inyo or umalis sa bahay ninyo ng ganitong oras. So, ibig sabihin, dapat mula sa pag-alis sa bahay hanggang sa pag-uwi ng bahay o hanggang sa paglalakbay ay nakaayos yung pagkakasunod-sunod ng mga yun para hindi malito o hindi maguluhan yung inyong mga manonood kung travel vlog at mambabasa kung ito ay travel vlog. Ayan, so hindi rin daw mahusay ang pagkakasulat ng lakbay sanaysay kung ito ay gumagamit ng malalalim na salita at kulang sa refleksyon. Siyempre, kaya tayo nagsusulat ng lakbay sanaysay para sa ating mga mambabasa. So, hindi naman na lahat ng mambabasa ay magkakalibel ng antas ng pagkaunawa. So, meron tayong mambabasa or asahan natin na mayroon tayong mga mambabasa na hindi lahat makakaunawa o hindi lahat makakaintindi ng gusto nating isulat. So, dapat maging sensitive sa paglalagay ng mga salita and dapat alam nila o alamin natin kung ano yung mga salita na mas madaling matutuhan or maintindihan ng mga mambabasa. So, meron tayong 3 dahilan kung bakit tayo nagsusulat ng lakbay sanaysay. So, unahin natin, syempre, tungkol sa lugar. Ano ba ang nais malaman ng mga mambabasa tungkol sa isang lugar, di ba? So, bakit natin pupuntahan ang ganitong lugar? Anong meron sa lugar na ito? So, yun yung dahilan kung bakit natin gustong malaman yung mga tungkol sa lugar. So, next is tungkol sa ibang tao. Okay, so yung tungkol sa ibang tao, syempre hindi naman tayo nabubuhay ng mag-isa lamang. So, kailangan nating makisama sa kapwa or sa ibang mga tao. So, dito natin makikilala yung mga taong nasa paligid natin. At dito rin tayo makakaranas kung paano ba tayo makisalamuha or makisama sa iba't ibang klase o uri ng tao sa ating paligid. At syempre, gumagawa tayo ng lakbay sanaysay o travel vlog para or tungkol sa ating sarili. Syempre, di ba, dito papasok yung ating mga self-reflection. Okay, so pag sinabing self-reflection, maaaring lumabas tayo sa comfort zone natin. So, hindi natin masasabi na ito lang tayo or hanggang dito lang tayo. So, dapat i-explore din natin yung ating mga sarili. At the same time, makikilala natin yung sarili natin sa tulong ng lakbay sanaysay. Kasi, maiisip mo na hindi lang pala ito yung kaya nating gawin, 'di ba? So kapag kasi tayo ay nagta-travel or naglalakbay, akala natin hindi natin kayang umakyat ng bundok, pero sa pagsulat ng lakbay sanaysay or kapag tayo ay nagva-vlog sa video, paggawa ng video, matutuklasan natin na kaya pala nating gawin yung inaakala nating hindi natin kaya. Ayan, so meron din tayong mga dapat alalahanin or tandaan sa pagsulat ng lakbay sanaysay. So unang-una nating gawin ay manaliksik. Ayan, syempre, bago tayo pumunta sa mga destinasyon natin, magre-research tayo ng background, ng mga places na pupuntahan natin. Syempre, isi-search natin or i-research natin yung tungkol sa kultura na meron sa isang lugar, yung paraan ng kanilang pamumuhay o kaya naman ay yung paraan ng pagpapakita ng pananampalataya. Para nang sa gayon, kapag pumunta ka sa lugar na iyon, ay hindi ka na masyadong mahirapang mag-adjust sa lugar na iyong pupuntahan. Ayan, syempre, dito mo rin malalaman kung ano yung dahilan kung bakit sila namumuhay sa ganong paraan. So, yun yung kahalagahan ng pagsasaliksik o pagsasagawa ng pananaliksik bago pumunta sa isang lugar. Ayan, so pangalawa,
maging kakaiba. Yan. So, bakit natin na kinakailangan maging kakaiba? Okay, so bilang isang manunulat or writer, dapat mong maakit ang iyong mga mambabasa. Huwag lamang ipahayag ang iyong mga pinuntahan o kaya naman ay kung ano yung inyong mga nakita. So, hindi lang dapat, halimbawa nakakita ka ng kalabaw and sinabi mo na nakakita ako ng kalabaw. Kulang kasi sa impormasyon yun. So, paano tayo magiging kakaiba? So, gumamit tayo ng tayutay para maramdaman ng mga mambabasa na sila'y nandoon sa lugar na kasama ka. Okay, so, kung halimbawang nakakita ka ng kalabaw, hindi lamang dapat sa physical appearance ng kalabaw mo i-discuss ang isang kalabaw. Siyempre, di ba, kung paano mo masasabi na ang kalabaw ay isang kalabaw na mararanasan nila? So, maaari kang sumakay sa isang kalabaw at i-share mo sa kanila o ibahagi mo sa kanila yung karanasan ng pagsakay sa isang kalabaw. So, syempre, di ba, sa mga travel vlogs, sa mga paglalakbay nila, mas matutuwa tayo or mas matutuwa yung mga manonood natin kung gumagawa tayo ng mga bago sa mga mata ng ating mga manonood. Ayan, at ang panghuli, syempre, dapat mag-isip tayo na parang tayo ay talagang manunulat talaga. Yung tipong bihasa tayo sa pagsulat ng lakbay sa naysay. Tayo ay isang writer talaga. So, syempre, bilang isang manunulat, ikaw ay may pakay na iparamdam sa iyong mambabasa na sila ay kasali or kasama habang ikaw ay naglalakbay. So, syempre, ang isang manunulat ay nang-aakit sa kanyang mga mambabasa. So, hindi ito yung pang-aakit na dapat ikaw ay maganda, pero kasama na rin yun kung travel vlog or vlog ang iyong ginagawa. Pero kung travel vlog o yung mga nakalimbag or nakatype lang, dapat maakit mo yung mambabasa sa paraang paggawa ng bago. Yung bagong tinutukoy dito is paano mo maaaliw ang mga mambabasa mo kung travel vlog ang iyong isinusulat. So, siyempre, mag-iisip ka ng mga paraan kung paano sila maaaliw sa mga pinagsusulat natin sa ating sa ating travel vlog. Diba? Ang mga mahuhusay na manunulat kasi isinusulat mo pa lang or binabasa pa lang ng mga mambabasa yung sinulat mo is mararamdaman na nila. So, yun yung sinasabi na mag-isip na parang manunulat. So, kapag sinabi nga masarap ang pagkain, syempre, kung vlog ang sinusulat mo, mag-isip ka ng paraan kung paano nila maiisip na talagang masarap yung pagkain na iyon. So, maaari kang gumamit ng tayutay na paghahambing halimbawa. So, ano ba yung lasa ng isang mangga? 'Di ba? So, ano ba yung lasa ng isang prutas o anumang pagkain na natikman mo? So, yun yung challenge o yung pagsubok na pwede nating gawin. Kasi, as a writer, iba yung paraan or yung atake nila sa pagsulat ng mga vlog nila, unlike or hindi katulad sa travel vlog. Kasi mas madaling iparamdam sa mga tao yung pinuntahan mong lugar kung vlog ang ginagawa mo. Kasi 'di ba, makikita nila sa video na nag-e-enjoy ka, makikita nila sa video na talagang nasasarapan ka sa pagkain, unlike sa vlog na kapag binasa nila hindi mo alam or hindi nila agad mararamdaman na masarap or hindi nila agad mauunawaan kung ano ba talaga yung sinasabi mo sa iyong vlog. Ayan, so para sa inyong gawain o sa pangkatang gawain, okay, so ipagpalagay na ikaw ay mag-iimbita ng turistang gustong bumisita sa Metro Manila. So, ngayon, new normal. So, paano mo maipapakilala ang isang lugar sa Metro Manila sa pamamagitan ng travel vlog. Okay, so ito, lilinawin ko lamang na kayo ay hindi pupunta sa isang lugar. So, anong gagawin ninyo? Okay, so halimbawa, ako ay taga Mandaluyong. So, Mandaluyong na lamang ang aking gagawa ng travel vlog. Pero hindi mo pupuntahan lahat ng sulok ng Mandaluyong. Ang gagawin mo lamang ay kukuha ka ng mga larawan na pwedeng ikaw mismo ang kumuha o kaya naman ay mag-download ka sa Google ng mga picture na pwede mong gamitin sa vlog. And then, ipapaliwanag mo lamang ang lugar na iyon
Okay, di ba? Lilikha ka ng video na nagpapakilala sa lugar, mga sikat na pagkain, o kaya naman yung destination, yung mga tourist spot sa lugar na iyon. Magre-research ka rin tungkol sa kultura at anumang maipagmamalaki sa lugar sa pamamagitan ng isang travel vlog. Okay, so narito ang pamantayan natin sa paggawa ng travel vlog.